merong mga individual na obispo na kinakausap ng mga pinuno natin sa bayan. Okay, mayong adlaw sa tanan. Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga subscriber, sa ating mga sumusuporta sa ating video, sa ating vlog, at sa ating mga kababayan, kapwa OFW sa Pilipinas, sa akong probinsya, sa Bohol. Maadjong hapon, maadjong adlaw ninyo tanan diha. Tinaat ko nga na mo sa maadjong kondisyon karon, lalo na dyan sa lahat-lahat na. I-ano ko na, nasa na maayos po ang sitwasyon ninyo ngayon. Ito yung gawan ko ng reaction itong nabalita. First time ko itong narinig itong CBCP ngayon na nagpa-interview ho itong kanilang spokesperson, itong si Father Jerome ano ba pangalan ito? Father Jerome Siciliano. Tama. Father Jerome Siciliano na gawa kasi itong controversial na yung si Bishop Rufino Siscon Jr. noong nagmisa doon sa Quiapo, na yung sabi niya na mahiya naman kayo na hindi pa kayo bumaba. Basta napaka-controversial na obispo yun. So ito yung CBCP ngayon nagsalita na dahil sa interview dito sa itong spokesperson nila, na first time to na lumabas sila o naglabas ng statement itong CBCP, kasi ito rin yung inaantay ng mga tao na bakit ang CBCP tahimik dito sa nangyari ngayon sa mga controversial na mga flood control at saka itong mga corruption nga ngayon. Ito na ngayon yung sagot nitong spokesperson nilang itong si Father Jerome Siciliano. Mahiya naman kayo. Kasama ang linya na yan sa sermon noong misa mayor para sa traslasyon ngayong taon, kung saan sinabing may ilang mga opisyal ng gobyernong sangkot umano sa katiwalian ang ayaw pa rin bumaba sa pwesto. Ginanap ang pista ng Poong Jesus Nazareno sa gitna ng mainit pa ring flood control corruption scandal. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa. Kaugnay po ng sermon na iyan noong traslasyon, makakausap natin ngayon Father Jerome Siciliano. Siya po ang spokesperson ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Magandang gabi po sa inyo, Father Siciliano. Magandang gabi naman sa iyo, Corina. Opo. Medyo kontrobersyal ito pong mga pahayag ni Bishop Rufino Siscon sa kanyang sermon sa Misa Mayor noong isang araw na tila may pinabababa sa pwesto. Bago po yan ay malinaw po ang posisyon ng Simbahang Katolika na ayaw po ng simbahan ng extrajudicial resolution to the flood control scandal. Sino-sino po kaya ang pinaparinggan ni Bishop Siscon? Una po, si Bishop Siscon lang naman siguro nakakaalam kung sino yung mga binabanggit niya o tinutukoy niya na hindi pinangalanan. Pero kung ako naman po ang magbibigay ng aking pag-unawa doon sa sinabi niya, batin po natin na may mga politiko talaga na nasasangkot dito sa katiwalian. Sila yung mga politiko na pinangalanan na ng mga investigating bodies at maaaring yun nga ang tinutukoy, although wala ngang pangalan. Pangalawa na pinansin ko dito, yung pangalawang point naman niya na magpusa na. Ibig sabihin naman ito, yung emphasis is, wag nang hintayin pa na madaklas ang taong bayan, wag nang hintayin pa na magkaroon pa ng mga judicial, processes. Sila na mismo ang magdesisyon na umalis na lang sa pwesto para nga
matulungan na rin yung ating bayan. Opo, pero hindi po ba, Father, pagka sinabi nating bumaba ka na sa pwesto, para ang unang naiisip ng tao ay ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Well, kung ganun po ang iniisip ng tao, ay hindi po ganun yata yung consistent na pananaw ng Katolikang simbahan. Kasi binanggit nga ninyo kanina, hindi naman natin ina-advocate dito yung magkaroon tayo ng extra-legal na proseso para lang magpalit ng mga pinuno natin. So parang tingin ko labas yun doon sa gustong ipahiwatig ni Bishop Jun Sescon. Kung halimbawa ay ang pagbabasihan natin yung consistency lang ng panawagan, pananaw ng Katolikang simbahan. At ang nakikita ko pa dito, Corina, ay kung ang taong bayan ay meron mang ganong clamor, palagay ko ang taong bayan din ang gumawa ng paraan para ipabatid talaga sa mga kinauukulan na fed up na kami. Kinakailangan na talaga na kayo na mismo umalis. Magkaroon din talaga ng pagtukoy sa mga taong yan, mga pinuno na yan, kung sino man sila, na pababain talaga ng taong bayan sa pwesto. Opo, so kumbaga ang sinasabi ninyo, wala pa tayo doon sa tipping point na yon na ang simbahang Katolika ay magbabago ng paninindigan about extra-constitutional measures tungkol po dito sa flood control scandal. Based on present-day circumstances, wala pang ganon. So hindi pa umaabot sa ganong desisyon at hindi pa naman din nagbabago yung panawagan ng simbahan. Ang consistent lagi, Corina, para ma-review lang natin, mabalikan natin na panawagan ng simbahan, accountability talaga, yung mga iniimbestigahan at mga pinapangalanan ay makasuhan na talaga at yung korte mismo ang gumawa na rin talaga ng desisyon kung ano ba talagang dapat na ipato na parusa sa kanila. And of course, yung restitution, ganun pa rin ang pananaw ng simbahan, magbalik ng mga ninakaw, at higit sa lahat, ito na, yung pang ipinapasok na sana yung anti-dynasty yan. Naku, pero matagal pa yan, at least ngayon, binabanggit na ng simbahan. Alam naman po natin yung tungkol sa separation of church and state, pero sa mga panahon ngayon, mayroon po bang regular na ugnayan or circular na pinapadala po ang Malacanang para po ipakita yung mga developments dito po sa investigasyon sa simbahang Katolika? Okay, palagay ko po sa aking pagkakaalam lang, Corina, merong mga individual na obispo na kinakausap ng mga pinuno natin sa bayan. Pag sinabi natin pinuno sa bayan, matataas na official na to. I'm not just at liberty to mention who these officials are. Pero maraming kinakausap ng mga obispo in their individual capacity. Meron din mga pinararating na pillars na di umano ay kung pwede ba na pagkarinigan. Pero ngayong kasalukuyang pinuno ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, very prudent. Kasi ayaw niya ng engagement ng agad-agara na hindi kinukonsulta yung buong conference. At malalaman natin yan, Corina, dahil ngayong third week ng buwang ito, magkakaroon ng pagpupulong ang mga obispo. Yung tawagin natin ay plenary assembly. At prior to that, sa plenary assembly na yan, magkakaroon muna ng consultations din na gagawin ang bagong presidente ng CBCP. So dito, malalaman natin kung ano talagang direksyon ang tatahakin ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. So this is on the third week of this month or sa Pebrero po? Sorry po, hindi ko po Ngayon nakuha. Ngayon pong month. Ngayon pong month. Third week of January. Okay, abangan po namin yan. Maraming salamat po sa inyong oras, CBCP spokesperson, Father Jerome Ceciliano. Sumalinaw dito, kaya sila. Sabi ko nga, di ba, itong mga simbahang Katoliko, watak-watak eh. Hindi kasi nagkakaisa eh. Kaya ito pala yung dahilan na mayroon na mga obispo pala dyan na ginagapang na. Ibig sabihin ginagapang, kinakausap na parang pinipigilan. O baka pwede naman. At ang sabi pa nito, di ba, matataas na official sa gobyerno ang nito, ang kumakausap sa ibang mga obispo. Kaya yung ibang obispo, kagaya ito nagsasalita na yan, itong si Bishop Rufino Siscon. Ano yan? Siguro kinausap yan
Kaya lang hindi nagbago itong takbo ng pamahalaan na to. Kaya ito siya nagalit na. Galit na galit. Suko siya ng panghitabo karon sa korupsyon. So ulbo ang yang kuan ba? Ulbo ang yang dugo ana nga nahibaw-an niya na nga walang pagbabago. So kaya ang mga ngayon, itong simbahan, itong CBCP, sa tingin ko dito, nag-antay to ng tamang panahon. Itong sinasabi niya na yung mga tao pa rin ang hindi naman gagalaw ang mga tao ngayon, Father, kung hindi rin kayo gagalaw ng husto. Kung hanggang ganyan lang din ang inyong sasabihin, kung hindi rin talaga kayo, ilabas talaga ang inyong dyan na sa loobin ninyo. Kagaya ng panahon noon na nag-id sa people power. Ang nangunguna noon, kayong mga pare mga kapwa ninyo, mga kaparian yun, mga madre. Tapos sinuportaan ni Cardinal Sin. Kaya, sin na lang talaga, nagpalit ng presidente. Pero ngayon, kung hindi nyo magawa yung panahon ni Cardinal Sin, malabo itong nangyayari ngayon. Hanggang, sabihin ko na naman ulit, hanggang ngak-ngak na naman tayo dito. Hanggang talsik laway pa rin tayo dito. Kasi wala namang mangyayari yan Unahan nyo na talagang i-marcha nyo araw-araw, mga pare kayo, mga madre kayo. Yun pala. Kasi hindi talaga kayo makagalaw kasi yung mga ninyo rin, mga kaobispuhan dyan, mga siguro, may mga posisyon dyan sa simbahan, na mga pare, ginagapang na dyan para bayaran. Kaya pala hindi kayo gumalaw talaga ng ibang mga pare dyan. Mangilan-ngilang pare lang yung naglabas ng saloobin dyan. Actually, ito siyang, itong CBCP na to, itong si Father Jerome, itong binabanggit ko ngayon, at least man lang nagbigay ka na ng pahayag. Kung totoo to na itong third week nitong itong buwan na to na meron silang conference ba to na sinasabi niya. So antayin natin yan kung anong kanilang mapag-usapan. Kapag hindi kasi kayo talaga gagalaw mga dyan sa CBCP, wala talaga mangyayari sa Pilipinas. 2025 na budget, ito na nga yun, pabalik-balik tayo magsalita nito. Walang nangyari yun sa inyong mga marcha noon. Inulit na naman ngayon itong administrasyon na to, itong 2026 na grabe na naman. So ano pang antayin ninyo? Itong 2027 budget pa rin, ganun pa rin. Dadayain pa din. Limbungan pa ming mga tao. So apektado na mo mga sa simbahan, di kayo na mismong gumalaw. Ang mga tao ngayon, ang ginagawa ng mga tao ngayon, nakikiramdam yan kung sinong pwedeng magiging leader. Dito nalalabas ang mga tao dyan sa sa controversial ngayon na mga pangyayari. Kaya lang kayo mga pare pala, mga obispo, kung kinausap kayo sa matataas na official, anong pinag-usapan nun? May pananakot ba? Mayroon bang involved ba ang pera na naman dyan? Ang pangit kasi pakinggan, di ba, na kinakausap pala mga obispo. Kaya pala, hindi kayo gumalaw. Kagaya sa mga kagaya sa mga Armed Forces of the Philippines. Ganon din. Hindi sila gumalaw dahil ganon din sila Ginagapang din mga nila mga matataas na opisyal. Kaya wala talagang maglakas loob nito na papalag dito sa gobyerno na ngayon na sobrang na talagang pagkakurap. Nakikita naman natin kung ano na talaga ang nangyari sa Pilipinas ngayon. So, mga congressman dyan, nag-antay lang din ng iba dyan. Kasi ang impeachment, yung ilan ng congressman na hindi na sila sasali sa mga impeachment na yan. Marcos o Sara Duterte. Unfair naman, So, ayaw nila suportaan yung kay Bongbong Marcos na impeachment, tapos kay VP Sara, suportaan nilang sa mga ibang congressman. Napaka-unfair yun. Na alam naman natin na si Bongbong Marcos, ang laki rin naman namang questionable din yung mga mga confidential fund niya. Tapos kay VP Sara lang hinahabol nila. Ngayon, si Bongbong Marcos, hindi nila isali dyan sa impeachment.
Kasi nga, kaalyado, itong 2026, ito na critical talaga ng mga itong pamumuno ni Bongbong Marcos. Kasi 2027, next year, mag-ano na tayo? Mag-ano na kayo? Sobrang preparado na to sa eleksyon na tong 2027 kasi ano na yan? Magpa-file na ng candidacy ho yan. Isa pa, presidente ang ating pipiliin sa 2028. Hindi kagaya nung midterm election ng mga senador lang yun. Hanggang lokal. Pero itong sunod na taon, sa 2028, nako, mahirap na eleksyon yan, 2028, kasi kung hindi talaga nila malumpo si VP Sara, sigurado nito, wala na silang ibang plano dyan pagdating ng 2028. Pag hindi ma-impeach, tapos pagdating ng eleksyon, dadayain yan sigurado. Kasi hindi nila makuha dito sa dito talaga sa impeachment, o kaya hindi nila mapakulong dahil alam naman natin na may kaso si VP Sara ngayon sa ombudsman. So wala nang choice niyan. Kapag dito gagalaw o hindi ma-absuelto to sa kanyang kaso diyan sa ombudsman, sigurado si VP Sara makakatakbo ng presidente yan, doon na naman nila titirahin yan sa daya. So antayin pa natin yan, si BCP ngayon. Alam naman pala nitong spokesperson na to na may gapangan na nangyari sa CBCP. Ang mga ibang obispo pala dyan. Kaya hindi makagalaw dahil ginagapang dito sa mga malalaking pinuno dito sa sa bansang Pilipinas. Ganun kadumi ang mga nasa politika talaga. Tingnan natin ang nangyari dyan sa CBCP, yung mga kaparian dyan na pinuntahan talaga ng mga politiko. Iba ba dyan, magpapadala ng feelers para makipag-usap, para ayusin. Ay, Diyos mio. Kailan pa kaya ito titino? Itong pati ba naman sa religious group? Pinasok na rin kayo ng politika na wala na talaga sa Pilipinas ngayon. Lahat ng mga grupo dyan, nasa na virus na lahat sa politika. Kakahiya, Pilipinas.